Mga kapuso, landslide kung tawagin o sagasa yung pagkapanalo ni Rodrigo Duterte sa nakalipas na eleksyon 2016. Binoto po siya na mahigit 16 na milyong Pilipino. Ang kanyang lamang ay sa kanyang sumunod sa kanya, si Mar Rojas, mahigit 6 na milyong boto. Balikan po natin ang pagtahak ng alkalde ng lungsod ng Davao patungo sa palasyo ng Malacanang. Panuorin po natin itong balitang ito. Unang Pangulo ng ating Republika na uupo sa pwesto na lagpas 70 anyos. Unang presidenteng direktang galing sa lokal na pwesto. At ang pinakamakasaysayan, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas mula sa Mindanao. Pero bago tahakin ni Rodrigo Roa Duterte ang landas tungo sa Malacanang, 7 termino siyang nagsilbing alkalde ng Davao City. Sa kanyang malabakal na paninindigan, binago ni Duterte ang lungsod ng Davao. Ang disiplina at pagtalima sa batas, haligi ng kanyang pamumuno. Kabilang sa minsang nasampulan, isang nangolekta raw ng upa para sa lupaing hindi naman kanya. Ang umano'y mga peking papeles, eto't pinanguya. Doon sa mga mahilis na papel, mo ako patunin mo ron. Sa pagtatak sa kamalayan ng mga Pilipino ng kanyang estilo ng pamumuno, umugong ang pangalan ni Duterte bilang posibleng kandidato sa pagkapangulo. Pero inayawan ito noon ni Digong. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. In 2016, I will retire from public life for good. Hindi sumuko ang kanyang mga taga-suporta. Pero sabi ni Duterte, pinal na ang kanyang desisyon. The country does not need me. I am sorry to disappoint those who have spent much and worked hard and long in support of me as I went around espousing the benefits of and advantages of federalism. Ang inihain niyang kandidatura para sa re-election bilang alkalde ng Davao City. Pero makalipas ang 1 buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Pinalitan ni Duterte si Martin Dino upang maging standard bearer ng PDP laban. Ang nagpabago raw sa kanyang isip. I do not want an American citizen or at least one who is not natural born. Do not mess up with the Constitution. I promise that I will stop criminality and I will do it in 3 to 6 months. Sa kampanya, natikman ni Duterte ang pait ng politika. Ang ilan niyang pahayag, umani ng kontrobersya. Sa Ateneo noon, and I will tell you the abuses committed against the minors at the time, including me. And I will tell you my story. There are so many secrets na kaming mga bata pa tinataguan namin. Huwag niyo kaming pilitin. Because itong relihiyon na ito is not so sacred. Nagalit ako kasi ni-rape? Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Say, Ilang araw bagong eleksyon, lumutang pa ang aligasyong di raw niya idineklara sa SALN ang ilang yaman. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganong kalaki. I never said wala akong account. Pero pagsapit ng eleksyon 2016, naging malinaw ang pasya ng taong bayang iupo si Duterte sa Malacanang. Ang tigasing si Digong humagulgol sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Nagdasal para sa kanilang pagkabay sa gitna ng malinaw na mandatong ibinigay ng sambayanang Pilipino. PR Kanghel, GMA News.